Ito guys, so ito yung tram na sinasabi ko. Yan o. Ayan. Ice cream! Ice cream! Guys, it's another beautiful day once again at ngayon ay iniimbitahan ko kayo na samahan ako as we discover the streets of Hong Kong. Ating lalakbayin ang kali ng Hong Kong gamit ang tram na isa sa mga tourist icons at pinakalumang mode of transportation ng bansang ito. Let's go at simulan na natin ang ating exciting adventure. Alright guys, so dito tayo ngayon sa crossing. Medyo mag-iingat-ingat tayo although wala naman masyadong gaanong sasakyan. Okay, very disciplined sila dito guys. Oh. Ayan, talagang naka-stop yan sila. And yung mga tao ay tumatawid yan sila kapag naka-go signal na. That's the go signal. Alright? However, if you want to cross here, hindi ka pwedeng tatawid lang dyan. Kung talagang emergency na at gusto mo nang tumawid, meron din silang this one. All you need to do is just to tap it. So that's how the Hong Kong people are doing it here. Everyone is really having that disciplined lifestyle. And kita nyo naman ang lalapad ng pedestrian lane nila. Ayan. Okay. And one thing na nakaka-fascinate dito sa Hong Kong is that wala masyadong gaanong traffic kasi nga regulated nila yung sasakyan nila. Hindi lahat ng mga locals and foreigners ay basta-basta lang makabili ng sasakyan. Regulated nila yon. Meron silang approximate a maximum number of vehicles na pwede nilang i-register para hindi congested yung kanilang mga daanan kasi nga Hong Kong is a small country and then the roads are also smaller. That's why regulation of the number of cars is a must. Alright guys, maligayang pagdating sa makulay na mga lansangan ng Hong Kong. Dito ay may mapapansin ngang kakaiba. Habang kakaunti ang mga kotse at taxi, ganoon naman kadami ang mga bus at trams. Talaga namang nakakamangha ang kanilang mode of transportation kasi nagbibigay ito ng mahusay at abot kayang pamasahe para sa mga residente. Sa kabila ng pagkakaroon ng pampublikong sasakyan, mas gusto ng maraming lokal na maglakad o sumakay ng mga bisikleta. Abay, mas mabuti nga naman kasi ang paglalakad at pagbebisikleta ay nakakabawas ng mga carbon emissions at nagpapalakas din ng resistensya ng katawan. Masasabi kong palakaibigan ang mga tao dito kahit na mukhang seryoso sila. Matulungin sila, lalo na sa mga turistang naliligaw tulad namin. At dahil marami sa mga taga Hong Kong ay marunong mag-English, mas naging kampante kaming gumala at maglibot kahit saan kasi marami kaming napagtatanungan. Masasabi kong ligtas at may laya kang maglakad sa mga kali dito. Napapalibutan ng mga CCTVs ang bawat lugar ng Hong Kong kaya maingat ang mga taong gumawa ng kasamaan. So ayan guys, nauna ako. I'm not following instruction, dumiretso ako doon kaya naiwan ako ng aking family pero no worries. Anyway, yung tram dito is until I think 12 midnight kasi ang daming mga passengers dito. Ito guys, so ito yung tram na sinasabi ko. Ayan o. Ayan. Ice cream! Ice cream! Ice cream! Fascinating. Tunog ice cream, Bugis bus, powered by electricity at dumadaan sa parang riles ng train. That's a tram. Right? Ang ganda. Nakaka-amaze guys. And ito yung one of the oldest mode of transportation ng Hong Kong, even in China. And ngayon, ginagamit pa rin nila, pinapreserve nila. Kasi aside of using it as transportation, ito ay nagiging tourist icons. Ang mga convenience stores tulad ng 7-Eleven ay naglipa na din sa kalye ng Hong Kong. Aside sa mas mura, nagbibigay din ito ng kaginhawaan sa bawat pagliko kasi kakailanganin mo talaga ng snacks at tubig makalipas ang mahaba-habang paglalakad. Ang kalye ng Hong Kong ay talaga namang parang box office seat sa dami ng mga tao. Marami ding tindahan at pharmacies na nagbebenta ng mga produkto sa abot kayang halaga. Nakakabilib nga naman sapagkat tumutugon ito sa mga pangangailangan pang-araw-araw ng mga taga Hong Kong. Guys, sa Hong Kong, ang pagsunod sa batas trapiko ay isa ng lifestyle o parte ng buhay ng mga tao dito.
Dahil sa tamang pagsunod at pagrespeto sa mga traffic lights at traffic signs, ang mga kalye ay dumadaloy ng maayos. Talagang makakatiyak ng ligtas na daanan para sa lahat. Dito ay mamamangha ka din sa tanawin ng mga matatayog na skyscrapers, yung mga matataas na buildings. Isang patunay sa katayuan ng Hong Kong bilang isa sa mga lungsod na may pinakamaraming populasyon sa mundo. Maaring masikip ang skyline, ngunit ito ay refleksyon ng masigla at malagong ekonomiya ng bansa. At dahil malamig ang panahon ngayon, halos lahat ng tao ay nakabalot ng mga jacket at nakasuot ng boots o sapatos. Malaking tulong ito upang maiwasang magkasakit, lalo na't nasa 15 degrees Celsius ang temperature ng Hong Kong ngayon. Ipinagmamalaki ng Hong Kong ang pinakamalaking fleet ng double-decker tram sa buong mundo. May higit na 200 trams ang namamasada sa lungsod. Sa kabila ng kanilang vintage na itsura, maraming trams na ang na-upgrade sa modernong itsura na may mga modernong amenities. Alright guys, so we are now on the second floor of the tram and very nice ang view dito. Kaya nga lang we have to stand up because it's occupied. Kita nyo naman yan. Punong-puno yung tram. So, just need to be patient, enjoy the view while standing up. Yung babaan natin, next third station. So, mabilisan ito kasi nasa second floor tayo. Bababa tayo lang mamaya. It only takes around 1 minute or 2 minutes for you to get out of the tram. Talagang mabilisan ito sa Hong Kong. Guys, napag-alaman ko ng Hong Kong tram system pala ay itinayo noong 1904. Noong unang panahon, ang mga tram ay pinapatakbo gamit ang steam engine. At noong 1910, pinapatakbo na ito gamit ang kuryente. Ang trams ay tanyag din sa kanilang natatanging double-decker na disenyo. Ito yung mga trams na may second floor. Tanging sa Hong Kong lamang makita ang double-decker tram. Talagang nag-e-enjoy kami sa malalawak na tanawin ng lungsod mula sa itaas na deck habang nagko-commute. So mga kabayan, isa na namang magandang pagkakataon upang malaman natin ang tungkol sa isa sa mga pinakalumang transportasyon ng Hong Kong. Susunod ay ating aalamin at itatampok ang isa sa pinakasikat na restaurant sa bansang ito at sa buong mundo. Walang iba kundi ang Jollibee. Thanks for watching and see you in our next vlog. Bye for now!